Hi, I'm Jihan Andrea Alvarez from BS Bio 1A, and now we are discussing the general botany and introduction to conservation and restoration. Now, general botany is a branch of biology that focuses on the scientific studies of plants. It encompasses a wide range of topics related to plant biology, including plant structure, function, growth, reproduction, evolution, classification, and ecology. General botany provides a foundational understanding of diversity and complexity of plant life, as well the fundamental processes that govern plant growth and development. Ibig sabihin ng general botany is isa itong paksang nauugnay sa mga halaman, kabilang ang istruktura ng mga halaman, paggana, paglago, pagpaparami, evolusyon, pag-uuri, at ekolohiya. Ang general botany ay nagbibigay ng pundasyong pang-unawa sa pagkakaiba-iba at pagiging komplikado ng buhay ng halaman. Pati na rin ang mga pangunahing proseso na namamahala sa paglago at pag-unlad ng halaman. Ang ilang mga pangunahing lugar na pag-aaralan sa loob ng general botany ay kinabibilangan. Una, plant anatomy. Plant anatomy. Examine the internal structure of plants, including tissues, cells, and organelles to understand their function and adaptation. Ibig sabihin ang sarumput-suri sa panloob ng istruktura ng mga halaman ay kabilang ang mga tissue or mga selula at mga orihinal upang maunawaan ang kanilang mga function at adaptation. Kumbaga, mas ginugugol natin yung mga halaman kung saan ito pwedeng gamitin at kung ano pang pwedeng gawin dito. Pangalawa, plant zoology. Investigating the physiological process that occur in plants, such as photosynthesis. Number 2. Plant zoology. Investigating zoological process that occur in plants, such as photosynthesis, respiration, transpiration, and nutrient uptake. Ibig sabihin nito, pagsisiyasat sa mga prosesong physiological na nangyayari sa mga halaman, tulad ng photosynthesis, o kaya respiration, transpiration, and nutrient uptake. Pangatlo, plant reproduction. Studying the reproductive mechanism of plants, including sexual and asexual reproduction, pollination, seed formation, and spiral. So, ibig sabihin naman ito, pag-aaral ng mga mekanismo ng reproduktibo ng mga halaman, kabilang ang sexual, asexual, na pagpaparami, pollination, pagbuo ng buto at spiral. Pangapat, plant ecology. Exploring the relationship between plants and their environment, including interaction with other organisms, nutrient cycling, and adaptation in different ecology conditions. So, ibig sabihin naman po nito, paghalugad sa mga ugnayan sa pagitan ng mga halaman at ng mga kanilang kapaligiran. Kabilang ang mga pagkikipag-ugnayan sa ibang mga organismo, pagbibis
pagsiklita ng sustansya at pag-angkop sa iba't ibang kondisyon ng isang halaman o ecological. Panlima, plant taxonomy, classifying and identifying plants based on their morphological, anatomical, and genetic characteristics to understand their evolutionary relationship. So, ibig sabihin po naman ito, pag-uuri at pagtutukoy ng mga halaman batay sa kanilang morphological or anatomical at genetic na katangian upang maunawaan po natin ang kanilang evolusyon sa mga relasyon. At panghuli, plant evolution. Tracing the evolutionary history of plants and examining how they have adapted to the diverse environment over time. So, pagsusubaybay sa kasaysayan na evolusyon ng mga halaman at pagsusuri kung paano sila umangkop sa magkakaibang kapaligiran sa paglipas ng mga panahon, katulad ng sa dagat, sa bukid, sa farm, kung saan-saan man. Overall, general botany provides a comprehensive overview of the biology of plants, highlighting their initial roles in ecosystem and their importance for human well-being. By studying general botany, students can gain insight into fascinating world of plants and develop deeper appreciation for the botanical diversity that surrounds us. Now, we are discussing about introduction to conservation and restoration ecology. So, we have 4 that we have to talk about. Number 1, plant diversity and distribution. Investigate the diversity of plant species in specific ecosystem or region and analyze their distribution pattern. So, ibig sabihin nito, suriin ang mga estratehiya para sa pag-iingat at pagprotekta sa biodiversity natin. Sa natural na ecosystem, kabilang ang mga papilang mga protektadong lugar at pagpapanumbalik ng tirahan ng mga halaman kung saan ito nakatanim at nakalugar. Number 2, plant zoology. The study zoological Number 2, invasive species management. Investigate the impact of invasive species on native biodiversity and develop management plans for controlling invasive species. So, ibig sabihin po naman nito, siyasatin ang mga epekto ng invasive species na native biodiversity at bumuo ng mga plano sa pamamahala para sa pagkontrol nito ng invasive species. Pangatlo, ecological restoration. Study techniques for restoring degraded ecosystem such as reforestation, wetland restoration, and river bank stabilization. So, pag-aaralan ang mga diskarte para sa pagpapanumbalik ng mga nasirang kapaligiran o sabihin po natin na ecosystem gaya ng reforestation, wetland restoration, or river bank stabilization. So, pang-apat,
Community-based conservation. Explore community involvement and conservation effort include participatory approaches to conservation planning and implementation. So, ibig po sabihin nito, tuklasin ng mga pagkikilahok ng mga komunidad sa mga pagsisikap sa konserbasyon kabilang ang mga participatory or pagkikilala sa pagplano at pagpapatupad ng konserbasyon. So, lastly, by conducting research on this topic, as a student, deepen their knowledge of botany, ecology, and conservation principles by contributing valuable insight to the scientific community. So, research finding can also inform conservation practices and policy, ultimately helping to protect and restore our natural environment for future generations.